Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sobrang mahal ni Mia si Victor, kaya umisip siya ng paraan upang mapasa kanya to. Mali man, pero yun lang ang tanging paraan upang mapansin siya ng binata. Laking pagkakamali niya sa nagawa dahil hindi siya nito mahal at habang nagsasama sila'y wala itong ginawa kundi ang pasakitan siya at pagsalitaan ng masasakit na salita. Tinanggap niya ang lahat ng yon. Para sa kanya'y masaya na siya dahil kapiling niyang kaisa-isang lalaking minahal ng sobra. Ngunit hanggang saan siya magtitiis? Hanggang kailan niya ipaglalaban ng pag-ibig na walang pagmamahal? Good morning, Victor! Abot tengang bati ni Mia sa binata. Good morning din sa'yo. Tugon nito. Busy ka ba? Actually, yes. Napakarami kong papers na babasahin and may meeting pa ako mamaya. Why? I think kailangan mo ng pahinga. Napahinga to na malalim at napatitig sa kanya. Siya na may todo papungay ng mata at mayat mayang pagkikiskis ng labi. Naantala ang pagpapapansin ni Mia sa binata nung umeksena si Angelica, ang hita ditong secretary. Sumimangot siya nang iharang nito ang katawan sa mukha niya. Siya ang anak na may-ari ng kumpanyang pinapasukan ni Victor. Ang binatang tanging nilalaman ng puso't isipan niya. Kahit nasa kanya ng lahat, tulad ng karangyaan, kasikatan, matalino siya, maganda, ngunit may kulang. At iyon ang binatang tinatangi ng pihikan niyang puso. Hindi niya pinapansin ang ibang lalaking umaaligid sa kanya. Dahil tanging si Victor lamang ang laman ng puso't isipan niya. Pero hindi siya nito pinapansin. Ewan ba niya kung sadyang ayaw nito sa kanya? O sadyang workaholic lang? Mia? I hope you don't mind. Pero may importante lang kaming pag-uusapan ng sekretary ko. Tumaas ang isang kilay niya. Nadismaya siya dahil naitsopera na naman siya nito. Okay. Laylay ang balikat nang lisanin niyang opisina nito. Tanging nasa isipan ng paulit-ulit na katanungan. Pangit ba siya sa mata nito? Ilang taon na rin siyang nagpaparamdam sa binata, ngunit sadyang malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Kahit anong tulak palayo ng mga kaibigan niya, tanging ito talagang itinitibok ng puso niya. Hindi ako susuko. Someday, mapapansin din niya ako. Kumpinsadong saad niya. Nagtuloy siya sa opisina ng ina. Always tong busy. Minsan ay nasa out of town. O kaya naman ay nasa ibang bansa para sa mga meeting nito. Hindi na sila gasinong nagbabanding. Tulad na lang noong buhay pa ang daddy niya, naabutan niyang abalatos sa pagbabasa. Hi ma'am! Bati niya. Nag-angat to ng ulo. Oh, nandito ka pala. Tumindig ito. How's your day? Humalik siya sa pisngi nito. As always so tired. Sa media siya nagtatrabaho. Mahirap man, pero masaya siya sa napiling propesyon. Hindi niya hilig ang humawak ng isang company at mas gusto niya magtrabaho ng naaayon sa gusto ng damdamin. Hindi naman kontra ang ina niya sa napiling trabaho. Pagkos ay masaya pa to dahil nasusunod niya ang hilig. Why are you here? You want anything? Or gusto mo na bang lumipat dito? Pinaikot niyang dalawang itim na mata. Ma'am, you know naman kung anong dahilan kung bakit ako nagpunta rito. Victor again. Napabugato ng hangin at muling itinoo ng paningin sa papel na binabasa. So, pinansin ka na ba niya? Hindi, but I'm not give up. I know someday, mapapansin din niya ako. Muling napatitig sa gawin niyang ina. Anak, marami riyang ibang lalaki na mas deserving sa'yo.
Pero bakit si Victor pa? Siya naman ang napabuga ng hangin. Idinikit niya ang braso sa ibabaw ng mesa at saka ipinatong ang baba roon. I don't know, Mom. Mahal ko lang talaga siya. Hindi ako tumitingin sa ibang lalaki. Tanging siya lang ang nilalaman ng puso ko. Gusto pa sana niyang magtagal doon, ngunit maya't maya ang tawag ng kaibigan niyang si Mimi. Isa ring nagtatrabaho sa media. May usapan sila nito na lalabas pagkatapos ng work. Kung kaya't napilitan siyang umalis. Gusto sana muna niyang puntahan at kausapin si Victor, ngunit may kausap ng kasamahan. Sa salon sila napunta. Nagpasama si Mimi sa kanya roon at dahil nababagot ay napilitan siyang sumama. Panay ang kwento nito kakatapos lang ng trabaho. Siya naman ay lumilipad ang utak. Hoy, nakikinig ka ba? Ha? Oo. Hawak ang towel na nakabalabal sa likod ng taasan siya nito ng kilay. At anong sinabi ko sa'yo? Oo na, may iniisip kasi ako. Napalabi siya. Si Victor na naman. Naibulalas nito. Kailan mo ba titigilan ng kakaisip kay Victor? Abay, napapagod na yung tao sa pag-iistambay sa utak mo. Pawiin mo naman siya. Sermon nito. Natawa't napailing siya sa sinabi nito. Pagkatapos na ipariband ni Mimi ang buhok, ay nagpunta naman sila sa mall. Isa yon sa habit niya, ang mag-shopping kahit tambak pang kanyang mga damit. Naging stress reliever na niyang pamimili ng damit. I have an idea para mapansin ka rin ni Victor. Sabi ni Mimi habang isa-isang sinusuri ang bagong labas na damit. Napasuyap siya rito. Anong idea? Kaibiganin mo siya, hindi yung nagpapacharming ka kaagad sa kanya. Nagawa ko na yan, pero wala rin nangyari. Napalatak si Mimi. Ayaw niya sa santong dasalan, daanin mo sa santong paspasan. Hindi nakakibo si Mia. Naging laman ng isipan niya ang huling tinura ng kaibigan hanggang sa makauwi na at naging sa pagtulog. Pero paano? Napabalikwas siya ng bangon. Lalasingin? Tapos kunwari ginalaw niya ako? Maraming beses ko nang narinig yon at hindi na yata ubrang ganong taktika. Tumayo siya at nagpalakad-lakad. What should I do? 6:00 pa lamang ay gumising na siya upang maabutan ng ina. Habang nag-aalmusal ito, ay isinangguni niya rito ang sinabi ni Mimi, ngunit mahigpit tong gumanti. Anak, masamang binabalak mo. Hayaan mong mahalin ka ng kusa ng lalaking iniibig mo. And I'm pretty sure na hindi magiging maayos na pagsasama nyo kapag ginawa mo yung binabalak. Hindi ko rin naman gusto yun, Ma'am. At mas mabuti yung kusa ko mahalin ni Victor. Nanatiling nakaupo sa mesa si Mia. Nilalaro-laro ang kutsarita at matama na nag-iisip. Hays, yung gusto mo, hindi ka naman gusto. At yung ayaw mo ay may gusto sa'yo, pambihira. Angil niya sa sarili kasabay na mabilis na pagtayo. Kasalukuyan na siyang nasa trabaho na makatanggap ng tawag sa sekretary ng ina. Ayon dito, isinugod ng kanyang ina dahil sa paninikip ng dibdib. Agad siyang nagpaalam sa mga kasama upang puntahan ng ina. Halos paliparinan niyang sasakyan makarating lang agad sa hospital. Hindi nagtagal, ay narating na niyang pagamutang pinagdalhan sa ina. Ma'am, nakita niya tong payak na natutulog. Nakadama siya ng takot at nilapitan ito't niyakap. Kung hindi pa lumapit si Sandy, ang sekretaryo nito ay hindi niya ito mapapansin. Ito ang nagpaliwanag sa mga sinabi ng doktor. Mild stroke at nasobrahan sa pagtatrabaho, kaya't kailangan ipahinga ng katawan. Yun ang sabi nito. Ma'am! Maluha-luha niyang banggit. Masuyo pang hinaplos ang pisngi ng ina. Hindi siya umaalis sa tabi nito. Tulad ng nurse na nag-aalaga kay Olivia, inalagaan din niya ito. Hindi niya kakayanin pa kung pati ang inay mawawala sa kanyang tabi. 2 taon pa lamang na pumanaw ang ama niya, kaya't sariwa pa sa puso't isipan niyang nangyari. Matapos ang 5 araw na pamamalagi sa ospital, ay inilabas na nila si Olivia.
Pero na makalabas naman to, ay gusto na ring pumasok agad. Ayon dito, ay marami pang aasikasuhin sa opisina. Marami pa tong papermahang papeles. Ma'am no, huwag niya matigas ang ulo. Hindi ka pa magaling. At saka pwede ho ba na iwan mo na lang kumpanya? Malamlam niyang pakiusap. Anak, hindi pwede. Iniwan sa akin yun ng iyong ama. At hindi ko yun pababayaan habang ako'y nabubuhay. Pero mami, paano mo mapapatakbo ng matiwasay yun kung may sakit ka na? Ikaw ang magpapatuloy ng aking nasimulan, anak. Ako? Why me, ma'am? Gulat niyang tanong. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan sa kumpanya, maliban sa isang tao at sayo. Tugon nito. Sino hong isa? Si Victor. Napatuwid siya ng upo. Tama naman ang ina niya. Napaka-hardworking nito sa trabaho at maayos ang pakikisama sa ibang empleyado. Pero may takot pa rin sa dibdib ko kapag siyang ginawa kong presidente. At ano to, ma'am? Sa halip na tugunin ang tanong niya, ay iba ang lumabas sa bibig nito. Kailangan mo makasal sa kanya upang sa gayon hindi mawala ang share ko sa kumpanya. Hindi maglalahong pinaghirapan ng iyong ama. Napanganga siya at ilang segundong walang nasabi. Matapos ang pag-uusap nila mag-ina, ay nagtungo siya sa kumpanya upang makausap si Victor. Pinapasok na siya ng sekretary nito kahit wala pa roon ang binata. Tatanggapin kaya niyang aloko? Bahala na. Daig pa niyang nakagawa ng kasalanan dahil sa abot-abot ang kabang na darama habang matyagang hinihintay si Victor sa office nito. Hindi rin nagtagal ay dumating ito. Pilit siyang napangiti. Kung dati ay gustong-gusto niyang mapansin to, ngunit ang araw na yon ay tila umurong ang dila niya. Alam niyang magdadalawang isip ito sa alok niya o baka pa nga'y tumanggi to. Tulad nga ng nasa isipan niya, tila na-shock ito nang sabihin niyang pakay dito. Nasaan yun nito ang labis na pagkalito at saya? Magiging presidente ka ng kumpanyang to kung pakakasalan mo ko. Kampanteng saad niya. Isinama ni Mia si Victor sa kanilang bahay upang sarili nang makausap ang ina. Habang masinsinan itong kinakausap ng kanyang ina, siya na may nakaupo lang sa sofa sa sala. Pumayag siya sa kagustuhan ng ina na siyang tatayong CEO ng kumpanya, kapalit ng pag-oo niya'y makakapiling niyang minamahal. Alam ng kanyang ina na mali, pero walang ibang pagpipilian ito at ganoon din siya. Mali man, pero kung yun lang ang tanging paraan upang makapiling ang lalaking minamahal ay gagawin niya. Nakita niyang tila nakasimangot nang lumabas si Victor. Agad siyang lumapit dito. Hindi pa man siya tuluyang nakakalapit, ay sinalubong na siya ng matalim na tingin. Hindi niya yung binigyan pansin, bagkos ay ngumiti pa siya. Ganyan ka ba talaga, Mia? Tumaas ang isang kilay niya. I don't know what you're talking about, Victor. Napangisi ito. Alam ko may gusto ka sa akin at kaya mo to ginagawin para mapasayo ko. Am I right? Umagalpak siya ng tawa. Really? Lakas naman ng apog mo para sabihin ako ng ganyan. Bakit? Hindi ba? Mapakla siyang napangiti at kasunod ang marahang pag-iling. Alam mo, napakasimple lang naman ng sagot sa inaalok sa'yo ni Mommy. Yes or no lang. Kung ayaw mo, di wag. Mapipilit ka ba ni Mommy kung ayaw mo? Kung oo, ikaw ang magiging presidente ng kumpanya ng Mommy ko. Ganun lang kasimple. Umasim ang anyo nito. Sinamantala mong kahinaan ng iyong ina, Mia. Wow ha? Ako ba nag-utos sa kanya na pakasalan mo ko? Like what I've said, Victor, it's a very simple problem. Yes or no lang isasagot mo at hindi ka namin pinipilit. Hindi ito tumugon pa, bagkos ay mabilis siyang tinalikuran nito. Naiwan naman siyang nagpupuyos ang damdamin. Agad siyang nagtungo sa silid at doon ay nagmumukmuk. Ganun ba ako kasama sa paningin mo, Victor? May butil ng luhang bumagsak sa mata niya. Ang gusto ko lang naman ay mapansin mo ko.
Pero bakit parang napakalayo mo? Pangit ba ako sa paningin mo? She have everything. Maganda, sexy, mayaman, matalino. Pero bakit ayaw sa kanya ni Victor? Sadya nga yatang hindi natuturuan ng puso na magmahal. Humiga siyang yakap ang unan at sa kabila ng mahinang pagluha ay nabuong isang desisyon sa isipan niya hanggang sa makaidlip siyang may luha sa mga mata. Kuyom ang kamao ni Victor habang sumasakay sa kotse. He hates her very much. Bukod sa maldita, saksakan pa ng arting pagkakakilala niya rito. Yun ang mga tipong ayaw na ayaw niya sa isang babae. Pero ngayong may offer ang ina nito, ano nga bang susundin niya? Hindi lang basta offer sa trabahong sinabi ni Olivia sa kanya, kundi kailangan may makasama to habang buhay at siya ang napipisil nito para sa kaisa-isang anak. What the heck? Mura niya, kasabay ang paghamba sa manibela. Wala bang iba magmamahal sa'yo? Kaya kung pinunteriya mo? Hanap ka rin, no? Asik niya na animoy nasa harapan ng sinasabihan. Matuli niyang pinatakbo ang sasakyan patungo sa kung saan. Sa bar siya napadpad at doon pinahupa ang inis na nararamdaman para sa dalaga. 10 bote ng beer ang naiinom niya nang tumunog ang cellphone na nasa bulsa niya. Agad niya yung sinagot at habang nakikipag-usap sa kabilang linya ay may pumasok sa isipan niya. Bakit nga ba hindi ko tanggapin ang alok ni Olivia? Kapag nasa akin ang posisyon, madali nang gawaan ng paraan upang mapawalang bisa ang kasal namin ni Mia. Napangisi siya. Maya-maya pa ay lumambot ang mukha niya. Hindi. Napailing siya. Hindi ko maaatim na maikasal sa babaeng hindi ko naman mahal. At isa pa, hindi ko matatanggap ang posisyong hindi ko naman pinaghirapan. Muli niyang sinimsim ang laman ng bote. Sa kanyang pag-uwi ng bahay, ay agad siyang sinalubong ng ina. Umiiyak ito at halos hindi na mahitsurahan. Ma, anong nangyari sa'yo? Anak, ang kapatid mo. Anong nangyari kay RJ? Nakabangga siya, anak. At pareho silang nasa hospital. Ang papa mo nandoon na. Tumarito lang ako para kumuha ng gamit ni RJ. At alam mo bang ipakukulong daw tayo ng pamilya ng nabangga niya? Umiiyak na tura ni Aling Bening. Naihila mo si Victor ang palad sa muka. Sumama na siya sa ina upang makita ang kapatid. Pagkarating sa hospital, ay agad siyang nilapitan ng pamilyang nabangga ni RJ. Sinagawan sila nito at kung ano-ano pang masasakit na sinabi sa kanila. Hindi lang yon. Humihingi ito ng danyo sa pagkakahalagang 200,000 pesos. Ano? Napakalaki naman ang hinihingi nyo. Angal niya. Kung ayaw nyo, magsimula na kayong sanayin ang sarili nyo na makitang nasa loob ng saldang kapatid mo. Pagkawika nito ay tinalikuran na sila. Laglag ang balikat ni Victor. May ipon naman siya ngunit hindi sapat. Anak, anong gagawin natin? Ayoko makulong sa RJ, anak. Gagawa ko ng paraan, ma. Hinaplos-haplos niya ang likod ng ina upang gumaan ang pakiramdam nito. Tinalunto na nilang kinaroroonan ni RJ. Doon inagulat siya na makita ito. May balot ang ulo nito at may benda ang kanang binti. Mas mukhang si RJ pa ang binangga sa kalagayan nito. Samantalang ang nabangga nito na nasa kabilang higaan lamang ay tanging benda lang sa paang inabot. Ma, mukhang pinaparahan lang tayo nila ah. Pansin ko nga rin yun, anak. Nasaan na nga po pala si Papa? Hindi ko alam, nak. Saglit ay dumating na naman ang lalaking nakausap niya at ang mukhang ama ngayon ang nabangga ni RJ. Nilapitan niya to upang sana'y kumprontahin sa maayos na paraan. Ngunit tulad ng uni naging matigas pa rin to. Kung ayaw niyo magbigay ng pera, diwag. Pero sisiguraduhin ko makukulong ang kapatid mo. Bukod sa wala siyang suot na helmet, wala pa pala siyang lisensya. At siya nga pala, kayo rin ang magbabayad ng lahat ng gastusin ng anak ko dito sa ospital. Napipilan si Victor. Hindi na siya nakipagtalo sa ama na nabangga ng kapatid niya. At dahil sa problema ang kinasangkutan,
Naisip niyang offer ni Olivia na yung bigla niya ang kamao. Wala na siyang ibang mapagpipilian pa kundi tanggapin ang alok nito. Mommy, wag na nating ituloy ang balak mo. Pag-aaralan ko na lamang ang pwesto mo. Napatitig si Olivia sa kanya. Binabasa ang kasiraduhan sa sinabi niya. Sigurado ka ba dyan, Mia? Napilitan siyang umoo. Wala naman siyang ibang choice. Hindi man niya makasamang lalaki minamahal. At least masilayan man lamang tong masaya na siya. Okay, kung desidido ka na, wala na ako magagawa pa. Nawalan si Mia ng ganang pumasok. Binalak na lamang niya magkulong sa silid. Papaalis na sana siya sa harapan ng ina nang mapahinto matapos mag-ring ang cellphone ng ina. Hello, Victor? What? Sigurado ka ba? Katagang napatigil kay Mia. Tumitig sa kanya si Olivia at na matapos ang pag-uusap ay pinalapit siya nitong muli. Anak, pumayag na si Victor na magpakasal sa'yo. What? Halos panindigan siya ng balahibo sa narinig. Magkahalong tuwa at pagtataka ang nasa mukha niya. Tatawagan ko si Marjorie upang itakda agad ang inyong kasal. Gusto ko, as soon as possible maikasal kayong dalawa. Hindi makapaniwala si Mia. Oh my God, totoo ba? Tanong niya sa sarili. Sinapo pa niya ang magkabilang pisngi niya. Halos takbuhin na niya ang silid, naligo at nag-ayos ng sarili. Tiyak na yang pupunta si Victor at kailangan ay presentable siya kapag dumating ito. Hindi nga siya nagkamali. 10:00 ng umaga ay dumating ito. Kunwari siyang abala sa pagbabasa ng libro at kunwaring hindi napansin ang pagdating nito. Si Ma'am, nasaan siya? Oh, hi Victor! Nandito ka pala. Nangingiting bati niya kasabay ng paglapit dito. He looks so pretty sa suot niyang dress at alam niyang kahit papaano'y maaakit to sa ganda niya. Ngunit mali siya. Gusto ko makausap si Ma'am Olivia. Sa akin mo nalang sabihin, nagpapahinga pa siya at bawal istorbohin. Fine, maghihintay ako sa kanya. Kampante tong naupo sa gilid ng sofa. Siya na may ngit-ngit na sa inis. Ngunit agad din niyang pinaalis ang inis. Tinawag niyang kasambahay upang bigyan si Victor ng maiinom. Siya na may tinungo ang silid ng ina na nasa kalapit ng maid's room lamang. Doon ito na natili simula na magkasakit upang hindi na mahirapan pa sa pag-akyat at pagbaba sa hagdan. Sa paglabas niya, kasama na niya ang ina at hinayaan niya mag-usap ang dalawa. Pagkatapos ay umalis na rin agad si Victor na hindi man lamang siya binati o kahit sulyapan man lang. Sa kabila ng tuwang nadarama dahil magpapakasal ito sa kanya, may takot pa rin siyang nadama. Takot na hindi alam kung bakit at kung para saan. It's okay, Mia. Ang importante ay makakasama mo ng taong minamahal mo. And I'll promise, I'll do anything para mapasaya siya. Ibibigay kong lahat-lahat sa kanya. Aniya sa sarili.